ay hindi na i-print kasi walang printer. Okay po, supurihin po ang Panginoon sa umagang ito at tayo po ay patuloy na mag-aaral ng Kanyang salita. At sa ating pong tema sa buwang ito, na patuloy po natin na sinusubaybayan, soaring high as a man that walk through God's favor. Yun po ang pinakatima po ng buwan po natin ng Hunyo. Okay po, so mari po tayong tumayo. At sabay po natin buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Efeso. Efeso 5:25. Sige po, nandiyan na po ba kayo? May mga dalabang Biblia, may mga tangang Biblia, o nandiyan na po sa screen? So, pari po ba tayong ating basahin ng sabay-sabay? Sige po, ngayon na po. Para sa iglesia. So, ito po ay yung ating pong tatalakayin po ngayon ay ito po yung a portrait of a loving husband. Wow. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Diyos ngayon pong umaga. Salamat sa iyong patuloy na pangunguna sa amin at salamat sa iyong mga salita na sa iyong patuloy na humuhubog at nagbibigay sa amin ng paalaala lagi. At nawa sa bawat pag-aaral po namin ay matutunan po namin ang mga bagay na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na may sa puso, may sa pamuhay, ang lahat ng ito, Diyos. Salamat dahil niwala po kami, ako, Diyos, na mayroon kang gagawin sa bawat isa sa amin, O Diyos, ngayon pong umaga. Ikaw nga po ang aming guro na siyang patuloy na magpaunawa, magpapaliwanag sa amin ng iyong mga salita. Gamit mo lamang iyong amang likod o alulod lamang, Panginoon, yung pagpapala ngayon pong umaga. Kaya nga, Panginoon Diyos, salamat dahil nandiyan ka lagi upang kami ay samahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Okay po, sige po, palakpak para sa Diyos po yan. Hallelujah. Okay, so dito po sa ating pong binasa, actually ito po ay isang makapangyarihang pananawagan sa mga asawang lalaki na mahalin ang kanilang mga asawa na may pagsakripisyo. Ibig sabihin po, sacrificial love, na inentulad po ito ng, kaya sabi doon, katulad ng pag-ibig ni Kristo. So, ito po ay pagmamahal, hindi lamang po pandama o pakiramdam, kundi ito po ay intentional po siya na paggawa ng paghahandog o pag-alay ng sarili dahil sinasalamin po nito ang hindi yung unselfish, no? Yung hindi makasariling sakripisyo para po sa iglesia. So, ngayon pong umaga ay patuloy po natin ito pag-aralan. Although ito po ay tumutukoy o nagpatungkol po ito sa mga asawang lalaki. Kaya nga po ang ating pong pinaka-title nito is A Portrait of a Loving Husband. So, a portrait po ay isang picture o larawan. Larawan po. Sino ba ang nakaranas na nung unang panahon, panahon pa ng patungkol po sa isang picture. Ano po? Sa isang litrato, no, nung una kasi po ay nakaranas pa yung may nagtalokbong pa. Hindi ko po naranasan yun kasi nga mula siguro nung ako mag-aral ay wala naman akong picture. Mula nung bata ako ay wala kaming picture. Ay wala kang maging alaala. Ano po? Okay. So, maaring masasabi natin na noong unang panahon, kung ano yung itsura mo, pagka-picture yan talagang lalabas dyan. Di tulad po ngayon, sa panahon nating ito, na marami ng paraan para po ay mapaganda. Pag mayroon ka ng iPhone na pwede na, ano ba yun? Pag nasa 360 daw, ano ba yung tawag doon? ay gumaganda.
kumikinis ang mukha. No? At kung ikaw po ay magpapalitrato ngayon, ay ini-edit po yan. No? Kaya nga po ay hindi mo na mapanilumalaan ngayon. No? Kaya nga po yung mga litrato, no? Kasi pwedeng anong background, anong isusuot. Pwede kasing pinuputol na eh. Kaya nga po yung mga litrato ngayon ay pwede nang ang macho-macho, mong laking katawan. Pero mukha mo yung nandun. Ano? So maraming mga ano ngayon na hindi mo na talagang masasabi, yan at yan talaga. Siya talaga yan. No? Kasi pwede i-edit ngayon. So bakit nung unang panahon ay wala talaga. No? Kung kung ikay maitim, ay talagang maitim doon. Hindi na pupusya mo doon sa litrato. Okay po? So, purihin po ang Panginoon. So, yan po yung picture. Yan po ang portrait na sinasabi of a loving husband na talagang ito po yung larawan na isinilarawan mismo ng ating Panginoong Hesus. Okay, doon po sa unang Pedro, chapter 3, verse 7, ito po ang pagkasabi, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga pananalangin. So, ang teksto pong ito, sa kultura po, sa tekstong ito, ang asawang babae ay susunod sa relihiyon ng asawang lalaki. Yun po ang ano doon. Bihira lang kasi na ang Kristiyanong lalaki ay makapag-asawa sa hindi Kristiyanong babae. Kaya nga po yung pinakaano niya dito ay kausap niya, assuming na yung mga asawang babae ay Kristiyano at ang lalaki, Kristiyano. Mananampalataya. Ayan po ang ano doon. Sabi, ipinalagay na ang asawang babae dito ay mananampalataya rin. Kung ang lalaki ay nakapangasawa ng unbeliever, okay po. Ang lalaki pa rin ang ulo, pinaka-head of the family. Kaya mahirap kapag ang mananampalatayang babae ay makapangasawa sa hindi mananampalatayang lalaki. Ito po yung katuruan. Ano po? Kasi po yung pagpapasakop at saka yung pagdating po sa anong tawag doon. Okay, so ibig po sabihin, paano po yung pagsunod doon sa pag hindi mananampalataya yung lalaki. Kaya mga po, ang karamihan, kadalasan talaga, pag ang isang babaeng mananampalataya ay nakapangasawa ng hindi mananampalataya, no. Marami talaga, porsyento yan, na hindi na yan makapagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Yun po naman yung kahidlangan. At ito rin maging dahilan na hindi pagkaunawaan lagi. No. Mas malamang naman pag ang lalaki ay Kristiyano. Kasi nga po siya yung head of the family. At marami talaga na mga babae, kahit hindi sila mananampalataya, ay sumunod kung ano yung pananampalataya ng lalaki. Kaya tingnan mo po yung ibang mga relihiyon. Hindi ka po pwedeng mapangasawa kung hindi ka makonvert. Iko-convert ka muna bago ka mapangasawa. Halimbawa, anong pananampalataya yung lalaki? Kahit sa Muslim din, gano'n eh. Kailangan ikaw ay mag-change ng iyong religion when it comes to marriage. Yun po ang ano doon. Okay, so ganun po ang mga nangyayari, kaya napakahirap ang mga ganun pong sitwasyon. No? Kung hindi kayo pareho mananampalataya. Ngunit patapos niyang magbigay ng paalala sa mga asawang babae, kaya nga po yung pong ano doon, na sinabi niyang magpapasakop sa kanilang asawa. Ipiniliwanag po dito ni Pedro na ang pagpapasakop ay hindi ibig sabihin
na ang mga asawang babae ay tratuhing pag-aari na ng lalaki. Hindi mo siya pag-aari. Ibig ko sabihin doon. Okay. Nagpapasakop, pero hindi mo siya pag-aari. Ngunit, matapos niya, kaya nga sabi doon, ipiniliwanag po ni Pedro po dito na ang pagpapasakop na hindi po ibig sabihin na tatuhin na lamang, oy. Sa mga ibang relihiyon po kasi, ay parang wala ka lang, hindi ka na pwedeng gumalaw. Ibig sabihin, kung ano yung sabihin sa iyo, sunod-sunuran ka na lamang. Yung tinatawag po na sunod-sunuran na wala nang kalayaan, wala na yung kalayaan kang kumilos. Okay po. So, kaya nga sinasabi po dito ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 3. Ngunit nais kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Meron po nakakataas. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. So, dinidisenyo po ng Diyos ang pamilya. May pamilya. Kaya sabi doon, upang ang husband, yung asawang lalaki, sa kanyang asawang babae, ay nagsasabi doon, yung pangunguna, yung pagiging, kaya nga sabi, diba, haligi. Di ba? Yung pangunguna lagi doon sa pamilya ay nakaatang talaga sa lalaki. The headship kasi, yung sinasabi doon. Okay. Kaya nga po ay, paano nga ba yung male headship na ma-practice po ito ng pangunguna ng lalaki? Ang sinasabi po sa unang Pedro, chapter 3, verse 7, yung ating binasa kanina, ay ganito po. Iniutos po ng Diyos sa mga asawang lalaki na mananampalataya na mamuhay sila sa pagmamahal sa kanilang asawang babae. Mamuhay. Ibig sabihin na doon yung buhay niya bilang mananampalataya. So mayroon pong tatlong paraan kung paano mapangunahan ng isang mananampalatayang husband o asawang lalaki ang kanilang tahanan ng may pag-ibig. Okay. So, una ay kilalin ang iyong asawa. Kilala mo ba hanggang ngayon? Kilala mo na nga ba? Kaya nga po, sabi doon sa verse 7, likewise, husband, live with your wives in an understanding way. Na ito po ay, ang verse po na ito ay nananawagan sa isang tinatawag na marital cohabitation. Yung pagsasama. No? Live with your wives. Kaya sabi po ng Genesis, chapter 2, verse 24, therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. So, ang marriage po, kaya nga sabi doon, ay nagtatatag o nagbubuo ng panibagong pamilya. Ibig sabihin, may pamilya kang una, sa yung mga magulang, dapat pag ikaw nag-asawa na, ay bubukod na. Mayroon gano'n. Ito po yung biblical. Bubukod. Kasi, magtatatag ka ng panibagong pamilya. Yun po kasi ano doon. Magkaroon ng new family household. So, ang relasyon ng husband sa kanyang wife ay ang pinakamalagang relasyon ng tao. No? Siya ay makisama sa kanyang asawa. Ito po ay isang tinatawag na covenant companionship. Na ibig sabihin, ito po ay may kasamang sumpaan ng pagiging isa. So, ang husband ay makisama sa kanyang asawa bilang housemates, roommates, and bedmates. Hindi lamang po ito, kaya nga sabi, hindi lang yung pag-share nyo na isang address kayo, tinitirhan. Eating together, diba? Mayroon ba dito yung splitting mortgage payments? Kanya-kanya ba kayo? Oy, bayaran mo yung ganito, bayaran mo ganon. No.
The command po, nag-imply po yan ng physical and sexual intimacy. Yun po ang ibig sabihin po doon. May isang author po nang sumulat ng sabi niya, pinupunit ang tila ng pag-asawa kapag ang husband and wife ay na-deprive po siya sa isa't isa. Sa physical love. But more than sex is involved dito po na sinasabi. Hindi lamang yung physical love kasi, hindi naman lang tumutukoy doon sa sex na sinasabi. So ang salitang homemaker ay kadalasan po yan ay ginagamit sa mga ginagawa ng asawang babae sa bahay. Tinatagurian, sinasabi lagi ng mga babae, sila po yung mga homemaker. Kasi lagi, yun kasi yung kaisipan lagi, nung una pa man, no? Na kaya sabi, pag sinabi yung mga lalaki, bakit hindi, makapag-asawa na nga, para mayroong tagapaglaba, mayroong tagaplansya. Di ba? Parang ganun kasi notion lagi, iniisip, no? Ng mga kalalakihan noon. Aywan ko ngayon, kung mayroon pa. No? Kung ganun ang iniisip. Kaya nga, kasi nga po, homemaker talaga. Kaya sabi, ngunit dapat ang lalaki rin ay isang homemaker din. Hindi siya homebreaker. So, how does a husband make a home for his wife? Sabi, ano ba yung isang awitin? A house is not a home. Mayroong narinig kayong awitin ng yun. Kasi nga po, minsan ay ang bahay, no? Tinitirhan lang minsan, hindi talaga siya tahanan. Okay. So, dapat, ganun po ang ating dapat sa mag-asawa, ayun talaga, gawin at talaga na ang isang bahay, ang ating tahanan, ay talagang tahanan. No? Hindi lamang tulugan. Di ba? Kaya nga po ay, sabi nga, mamuhay siya kasama ng kanyang asawa sa paraan ng may pang-unawa according to knowledge. Not pride, not lust, or fear. So, ang isang married couple ay maaring magsasama ngunit estranghero sa isa't isa. Mayroon ba ngayon? Mayroon ba nangyayari doon? Mga estranghero. Kasi parang, ano ba yung sa boarding house? Alam mo yung boarding house? Di ba? Nakaranas na kayo doon? Di ba? Kanya-kanya kayong buhay. Hindi naman, walang common doon. Kasi kanya-kanyang buhay. Kasi sa boarding house yun. Di ba? So, hindi po boarding house ang bahay. No. Talagang ito po ay isang tahanan na tinatahanan ng pamilyang nagmamahalan. So, doon, hindi po siya dapat estranghero ang isa't isa. Ito ay responsibilidad ng husband na ito ay hindi mangyari. Kaya siya po'y mamuhay with his wife according to the knowledge or understanding. So, can a man understand a woman? Maunawaan ba? Maaring yan po ang tanong. Ngunit tandaan po natin, hindi po talagang mauunawaan. No? Ngunit hindi niya ito responsibilidad. Ang kailangan lang niya ang unawain ang kanyang asawa. Pag sinasabing unawain, ito ay kinakailangan. Unawain. Bawat isa. Kaya nga po, sa bawat may pag-aasawa, maraming adjustment po yan. Di po ba? Mayroon mga adjustment lagi na ewan ko, hanggang ngayon ba ay adjustment pa rin? Di ba? Yung mga doon. So, kaya nga po ay dapat unawain po natin na kailangan unawain ang kanyang asawa. Learning a woman takes a lifetime. Habang buhay. Talaga pala. No? Habang buhay po yan. No? Kasi it takes a lifetime. Hindi po natin matutunan sa pamagitan ng pag-acquire pa ng maraming asawang. Kahahanap, mas lalo pang gumulo. No? A husband should be a lifelong learner of his wife.
Lifelong. Pala talagang kailangan. Ang utos po ay kasama ang kaalaman. Ito man ay pagkalahatan o ito ay tumutukoy sa isang partikular na bagay na nagtuturo kung paano mahalin ang iyong asawa ng higit. Magsimula po ito sa pangunawang biblikal patungkol sa pag-aasawa o yung tinatawag na marriage. Mamuhay kasama ang iyong asawa according to the knowledge ay kailangang maunawaan mo ang salita ng Diyos. Kasi kung wala kang pangunawa talaga, kung ano lang yung naisip mo, ayun lang. No. Kung nairita ka lagi, nairita ka talaga. Pero iba ang sinasabi ng Biblia para dito. Kaya lang sabi, you can attain this knowledge by living with your wife in understanding way. So you must study your wife for yourself para iangkop. Iangkop lagi. Ibig sabihin po, kaya nga sabi may adjustment. Kaya dapat iangkop mo lagi. O ano man yung ano. Kaya nga sabi nga, kailangan ka, di na kailangan na mag-research pa. Kailangan mo lang mag-spend time with her. So, doon mo makilala, doon mo pag kayo po ay nag-i-spend ka ng time lagi sa inyong asawa. No? Para matutunan, malaman kung ano talaga ang dapat gawin. Oh. Kaya sabi, listen carefully. No? Pay attention. Magpakita ka ng concern. Then, get involved. Practice ng kabayanihan. Ano maging bayani? And nandun po yung encouragement para sa kanya. So, ang salitang husband po kasi ay ginagamit po ito sa pagkukultivate ng field o ibig sabihin ng sakahan. Kaya doon pa lang mula yung word na husband. Kaya yung husbandry, di ba yung husbandry, di ba mayroong naano tayong salitang ito, ay tumutukoy po yung sa pagsasaka. So, ang ibig po sabihin, cultivation is the husband ministry to his wife. Ito pala. No? Ang isang ministry ng husband sa kanyang wife is cultivation. Paano ba mapalago? No? Kaya ang asawang lalaki ay dapat matyaga, huwag kagad susuko, huwag kagad sumuko. Kahit mahirap ispilingin, ang hirap mo ispilingin. Hindi mo malaman kung kailan may tuyo. May tuyo ba? Ang sabi ng iba, kapag malapit na rin magmimenopause, ganun daw talaga. Pag may period, ano period na yun? Mainitin ang ulo, etc., etc., etc. Kaya dapat malawak ang pangunawa. Kaya nga po, ang sabi ni Lemuel, no, doon po sa Kawikaan, no, doon po sa Kawikaan 31, verse 11 to 12, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Although ito'y patungkol doon sa mga asawang babae. In reverse kasi po dito maging ma-apply din sa mga kalalakihan. Nasabi nga dito, lubos ang tiwala ng kanyang asawa. Yung tiwala, no? Ibigay yung tiwala sa bawat isa. Kaya nga sabi, saganang pakinabang ang makakamit niya. Dahil pinagkatiwalaan mo ang iyong asawa, binigay mo yung tiwala, kaya sabi doon, kasi makakilos dito mayroon siyang free will na makakilos, makagawa ng talagang gusto niya. No? Kaya nga sabi doon, pinaglilingkuran niya ang kanyang
asawa habang sila'y nabubuhay. So, vice versa rin po yan. Nandun po yung pagtutulungan, paglingkuran, ibig sabihin, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. So, mapalad ka kung mabibuild up mo ang iyong asawa katulad po nito. Kaya nandun yung, kaya sabi, mapalad. Kasunod po ay, honor your wife. Ano ba yung honor? So doon pa rin po tayo sa 1 Peter chapter 3 verse 7. So ito po yung instruction sa mga husband to honor their wives. Ang sabi ni Matthew Henry po dito ay, ito ay ang pagbibigay ng natatanging respeto sa kanya. At panatilihin ang kanyang otoridad. So, ang wife din may otoridad din sa bahay. Di ba? So, ibig sabihin, panatilihin po siya. Huwag mong saklawan, ano pa yung kunin. No? Ibig sabihin, yung otoridad na yon, protektahan ang kanyang pagkatao, suportahan ang kanyang mga tagumpay, matuwa sa kanyang mga kinikwento o yung mga conversation. No? Matutong makinig. Ano mga kinikwento. Asun po ay affording her a handsome maintenance. Ano ba ibig sabihin? So, nandun yung pagsusuporta natin, no? At ibigay ang tiwala na nararapat. Ibigay po yung tiwala. Asun po ay pray for your wife. A loving husband pray for their wives. Pinapanalangin ba natin ang ating asawa? Dito po sa huling sakdong ng unang Pedro, ay sinasabi, gawin ninyo ito upang walang sagabal sa inyong mga pananalangin. Okay. Ito po isang paalaala na ang mga husbands ay, mga asawang lalaki ay mapanalanginin. Amen. Hallelujah. Na kinakailangan ng iyong prayer ay ganun katatag para hindi mahadlangan. Ang sinasabi nga, a family that prays together stays together. Kung paano natin tinatrato ang ating mga asawa, ito po ay nakakahinder po doon, no? Sa kapangyarihan ng panalangin. No? Yun po ang pinaka-dulo noon. So you maintain your, ano ba yung routine mo sa prayer? Pagkagising, prayer. But your prayer ay mawawalan po yan ng spiritual na talagang taimtim natin panalangin if you do not love your wife. No, yun po yung mga ano ng asawang lalaki. So, mawalan po yan ng bisa. Kasi paano ka mananalangin? Sabi nga, kung may hindi kayo pagkaunawaan, anong sabi? Ay, huwag paglubugan ng araw. So, kasi paano ka manalangin? Paano ang panalangin? May sama ng loob pala ang bawat isa. So, wala rin dating ang ating panalangin pag ganun po ang magiging sitwasyon. Ano po? So, larawan ng isang mapagmahal na asawa. Doon po sa Ephesians chapter 5, verse 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Okay. So, bakit ganun? Pag inyo talaga, napapansin niyo ba? No? Na bakit ang laging tinutukoy dito ay, lalo na pagdating sa iglesia, ay ito kasi tumutukoy sa pag-aasawa. No? Pag-aasawa. No? Yung relasyon ng mga asawa. Kasi nga po, ang ating Panginoon, kaya nga po sa Revelation o sa pahayag, ay sinasabi doon yung marriage supper of the Lamb. So, ibig sabihin may kasalan.
Kaya yung kanyang mga parable na natin ay patungkol lagi doon sa relasyon kasi ng mag-asawa. Kasi nga po ang iglesia ay talagang tayo po yung bride at si Jesus yung husband. Yun po yung groom. Kaya lahat ito po ay nakaugnay. Nakaugnay lagi, kung yung mapansin, nakaugnay yan sa iglesia. Nakaugnay yan sa mag-asawa. Sa bawat relasyon. Kasi nga po, yun ang pinapakita dito ng Panginoong Hesus kung paano niya kamahal tayo. No? So anong uri ng pag-ibig ang ipinakita ni Jesus para sa mga asawang lalaki? Ang una po ay sacrificial love. Ang pag-ibig na may pagsasakripisyo. Ang verse po na ito sa Ephesians chapter 5 verse 25, ini-emphasize po dito that husband should love their wives in the same way kung paano po minahal ni Kristo ang iglesia. Di ba? Which was a love of sacrifice. Talagang, Lex, may sakripisyo pala. Talagang dapat lamang magsakripisyo. Giving himself up for her. Handang pag-ibig na handang magpakasakit. Eh, huwag natin sabihin, ay, hirap naman magtrabaho. Pahirap kumita ng pera. Di ba? Pag ganun lagi ang reklamo ng mga asawang lalaki, ay, hindi yun ang nais ng Panginoon. Kasi kasama yan eh. Kasama sa buhay may asawa, ang sakripisyo talaga. No? Sakripisyo para sa kabuuhan ng pamilya. Okay. Kaya nga sinasabi, kahit wala ka nang ipambili ng brief, may bili lang ng pampaganda si Mrs. Oh, maganda pa yun. Sakripisyo yun. Sacrifice yan. This means husbands should be willing to put their wives' needs, ano ba yung mga needs? And well-being above their own. Ibig sabihin, ano ba? Na, ano bang kapakanan? Ay para sa asawa talaga. Sarap, ano? May sabi, kaya kanina yung sinasabi doon na handsomely na so ibig po sabihin, yung suporta. Kasi, ang inano doon, lagi na binabanggit po doon. Just as Christ did for the church, ano bang ginagawa ni Kristo sa kanyang iglesia? Kasunod po ay giving, not getting. Ito po yung comparison po with Christ's love na nag-highlight po dito that husbands should focus on giving love to their wives. Ibigay yung pagmamahal sa kanya asawa rather than expecting to receive love in return. No, which is, siyempre, ang lagi naman talaga hinahanap, mahal kita, mahal mo ba ako? Parang vice versa yun. Pero pag sinasabing sacrificial love, kahit hindi mo madama yung pagmamahal ng iyong asawa, mahalin mo pa rin. Kasi yun ay inuutos ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ang po talaga, kaya nga po yung pag-aasawa, hindi po yun basihan, yung tinatawag na physical love na kaya pinagpipray po yan, na yung mapangasawa mo, kasi nga po ay, ang pag-ibig, ay lagi itong sinasabi, uy, hindi ko naman siya mahal eh. Ang pagmamahal kasi ay nadidevelop po yan. Nadidevelop po yan. Kaya nga po sa biblical way kasi ng marriage talaga, ay, kung mo talaga biblically siya, ay hindi naman yung tagal na kayo mag-boyfriend, girlfriend eh. Kaya kung ikaw mag-asawa na, hindi po yan kailangan, ay mag-girlfriend, boyfriend muna ako.
yun po ay hinihiling yan sa Diyos. Ibibigay sa iyo ng Diyos yung tama para sa iyo. No? Kasi yung love, na kasi yung physical na sinasabi, ay nawawala po yun. Pero yung love na nagmula sa Diyos, yun po yun ay tumatagal po yan kahit po gaano katagal. Ibig po sabihin po lamang, tumatagal po siya. Dahil yan ay bigay ng Diyos. No? Na, kaya nga po ay kahit anong problema ng pamilya, pag yun yung love kasi na yan, kasi kung physical love kasi, sabi mo na, yan ay lumaki na. naging drum na ba? Ay baka sabihin, hindi ko na mahal ang asawa ko. Kasi ang una mo nakilala ay kakula body. Kakula. Diba? So, ibig po sabihin, kaya nga po dito ay pinapalala sa atin kasi talaga na wag mong hanapan. Kaya lagi sinasabi, inutos ng Diyos na mahalin mo. Yan yung inutos ng Lord mahalin. Yun ay isang utos na dapat sundin. Kapag utos kasi ng Diyos, dapat sinusunod. Kaya rather than expecting to receive love in return. No. This selfless love should be the foundation of marriage. With husband actively seeking to meet their wives' needs. Ano ba yung dapat masundo yung pangangailangan ng kaniyang asawa? Kasunod po yung sanctifying love. Pagpakabanal na pag-ibig. Ang talata pong ito ay nagpo-point out din po patungkol po doon sa sanctifying aspect ng pag-ibig ni Kristo. Which is to make the church holy. Diba? Para po ang iglesia ay maging banal, ang mga husband ay ini-encourage na mahalin ang kanilang asawa sa paraan na lumago sa kabanalan. Yun po ang tinutumbok doon. Encourage them in their faith at suportahan po sila sa kanilang pananampalataya. Minsan kasi kadalasan naman sa ating kapanahunan ngayon, mas malago kasi ang babae with regards to pananampalataya, which is hindi dapat ganon. Ibig sabihin, mas dapat malago ang pananampalataya ng mga lalaki kaysa kanyang asawa. Pero ang nangyari nga po ngayon ay mas malago ang kanyang asawang babae kaysa doon sa asawang lalaki. Diba? Yun kasi ang mga naging senaryo ngayon. Kaya kadalasan, ang ginagawa ng mga lalaki, pag may mali na ginagawa ang kanilang asawa, ay sasabihin, atin-atin ka pa ng ganito. Lagi kang tao ng simbahan, parang gano'n, tao ka ng simbahan, lagi. Wala namang pagbabago. Diba? Kasi gano'n na nga nangyari. Kasi ngayon, kasi dapat, ang mga lalaki talaga, ang dapat, kasi nga po yun ang utos ng Diyos na mga husband, ang siyang magtuturo sa kanyang pamilya. Di ba? Yung kasi po yung kasi ang biblical way. Kaya nga lamang nangyari ay ang lalaki, kalalakihan, ay sinasabi lagi, busy kami. Busy sa trabaho, busy kung saan-saan. Pero bahagi talaga ng lalaki ay siya ang dapat nag-aaral ng salita ng Diyos para yun kasi ang kanyang ipapasa. No? Sa kanyang asawang, babae, ganun din sa kanyang mga anak. Amen po ba? Ganun ba? Dapat magsigasig ang mga kalalakihan ngayon para sa pamilya walang walang silipan. No? Walang silipan Kasi pare-pareho tayo nag-aaral, pero dapat natututo tayo ng salita ng Diyos. Amen. So, ibig po sabihin, ang mga lalaki dapat yung suportahan ang pananampalataya ng kanyang asawa. Paano yung pananampalataya? No? Paano yung paglilingkod?
at supporting them para po doon sa kanilang spiritual journey. Tayo kasi ang aalalay, hindi yung babae ang aalalay sa'yo. Amen? Kasi yun ang naging baliktad eh. Ang babae yung mag-encourage sa'yo. Hindi. Dapat tayong mga lalaki ang mag-i-encourage sa mga asawang babae. Sige, patuloy ka. Sige. Ganon. Hindi laging kini-question. Saan ka nang pupunta? Di ba? Hindi niya kasi maging question yan eh. Di ba? O sinasabi ng asawang babae, ay pupunta ko doon, mayroon kaming hayo, mayroon kaming ganito. Sasama ako! Di ba? Mas maganda yun sasama. Para hindi na kung ano-ano pang sinasabi. Pag sama-sama kayo, abay, di ba, masaya. Di ba? Doon kayo kasi doon kayo mas lalo makakilanlan habang kayo humahayo. Habang kayo nandun magkasama lagi. Kasi pag sinasabi kasi na, lagi ka na lamang nasa gawain, wala ka ng panahon sa akin, wala ka ng panahon sa bahay. Di ba? Ay, di sumama ka. Para pare-pareho kayo. Di sama-sama kayo, ay tayo naman, laba din natin ngayon. Ibig sabihin, araw natin maglaba. Ayan. Di sama-sama kayo maglaba. Kasi sa linggo, hahayo tayo, sasama tayo. Di ba? Masaya. Okay? Maliwanag po ba yan? So, kasunod po ay reflecting Christ's love. Paano ba i-reflect yung love ni Christ? Ito na po yung huli. Okay. Ang talatang po ito ay tinatawag ang mga husband. No? Ito ay panawagan sa mga asawang lalaki to reflect Christ's love in their marriage. Lagi. No? Ang aking bang pag-ibig, pagmamahal sa asawa, ganoon din sa aking mga anak, ito ba'y according doon sa ninanais ni Kristo. Lagi natin isasyalo ang paano si Kristo nagmahal sa iglesia, sa atin, ay ganoon din dapat ang ating pagmamahal sa ating asawa, sa ating pamilya. This means loving their wives with humility, selflessness, and a desire to see na, kumbaga sa although nagsusumikap na mag-grow sa relasyon sa Diyos. Hindi ibig sabihin, ikaw na lang. Hindi po ganoon. No. Aba, may seminar ngayon. Di ba? Ikaw na lang. Di ba yung salitang ganoon? Kayo na lang. Hindi, wag natin lagi itsapuira sarili natin. Dapat tayo nga po yung nag-encourage. Tayo, marami tayong matutunan doon. Di ba? Ganon yun, dapat. Kaya alam na natin ano ang role. Ito kasi yung picture na dapat hindi yan ma-duplicate. Ito yung picture na dapat nating tingnan lagi. Kung paano po natin gawin ang mga bagay na ito. Para po ang isang husband, no? A husband, sabi doon sa ating titulo, ay isang mabuting asawa. Amen po ba? So, nawa, tayo po yun, mga lalaki, mga asawang lalaki, dapat po ay hindi pa naman huli. Di ba? Hindi pa huli. Kaya sabi, ito po yung a portrait of a loving husband. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Diyos. Salamat o Diyos na patuloy mo kami na pinapalalahanan. Lagi nandun ka o Diyos para kami turuan sa pamagitan ng iyong mga salita o Diyos. Sa pamagitan ng pagbulay-bulay ng iyong mga salita ay nararapat lamang o Diyos na mga bagay nito ay aming tupdin, gawin para po sa ikatatag ng relasyon may asawa at relasyon ng pamilya, o Diyos. Kay Lord, tulungan mo po kami
Samahan mo kami. At lagi, Panginoon, nakain mo kami doon sa tamang daan, tamang paraan. Nakatulad ni Kristo, kung paano niya minahal ang iglesia, ay ganoon din po namin mahalin ang aming asawa. Kaya Lord, salamat po. Nawa na sa kunting oras, panahon na aming pag-aaral, na may natutunan kami, O Diyos, ng mga bagay para, O Diyos, may apply po namin sa aming mga buhay na ito. Salamat po sa lahat na ito. Papuri ay sa iyo lamang, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan, tayo po ay dadako po sa ating pagbibigay. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo po ay mananalangin para sa pagbibigay. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita niyo pong nahayag ngayong oras na ito. Lord, maraming salamat sa buhay ng lingkod ng inyong ginamit. Tunay nga, Panginoon, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, Panginoon, ito hindi lang basta lumabas sa kanyang bibig, kundi ito ay